Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. Tanungin ko mismo si Police Staff Sergeant Pasensya. Ma'am, before I call on Sen. Rafi for his question, uh, so paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter? Yes, Madam Chair. Yes po, Nash is my nephew. is your nephew. So paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container? Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am. So nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safekeep yon ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker? Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house. So standard po pala, Sergeant Pasensya na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po talaga, but lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Raffy at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po? It was plastic din po, ma'am. Standard po ba na yung gun box ay plastic lamang? Yes, ma'am. Okay. So standard po yung plastic na gun box, but standard din na kung nasa plastic na gun box ang isang baril, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant Pasensya. So at this point, Senator Raffy. Thank you, Madam Chair. Staff Sergeant Pasensya, tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan? Sen. Rafi, I have only one locker in my room. And I siguro naghanap siya kung saan ko pwede mataguan. Yun lang po ang area na may lock po. Okay. Now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo? Sen, I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range. Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Raffy. Based wala po akong
I have no personal knowledge na may prohibition po. Staff Sergeant, excuse me, Senator Raffy, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Raffy. Ano po ulit ang Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad? Hindi po. That's amazing, Senator Raffy. Any more questions for this resource person? Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Staff Sergeant Pasensya, siguro there's lesson learned to be learned here na dapat tayo mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril. Much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganong klaseng environment, then things would have been different. Yan po ang point ko. Now, dito kay General, Senator Raffy, bago natin po iwan si Sergeant Pasensya, Opo. follow up po, Sergeant. Tama po ba na kayo yung tumatayong magulang ni Elias Nash? Madam Chair, hindi po ako ang tumatayong magulang ni Nash. I am his aunt, pero my parents po si Nash. And his father is my brother. Ang supervision ko po kay Nash are more on support and sa financial na aspect po. So may ilang, kumbaga, parental duties na kayo ang tumutupad para kay Elias Nash? In cases po na wala po talaga ang parents niya because they are members of 4Ps, wala po silang trabaho. And naaawa naman po ako sa bata, lalo na kapag humihingi na po ng pangbili ng ulam, gatas, kahit po sa education nila. Yun po yung support ko kay Nash. Pero si Nash po ba ay doon nakatira sa bahay ng kanyang magulang or siya po ay doon sa inyong bahay? Yes po, nakatira po siya sa kanyang mga magulang. Ako lang po ang nakatira sa sarili ko pong bahay. And lastly po at this point, kayo po, meron po ba kayong insight kung bakit ganyan ang ginawa ni Elias Nash nung araw niyon? May mga indications po ba? Kasi sabi niyo kanina, kayo rin po ay nag-a-advise kay Elias Nash. So, meron ba kayong napansin na parang maaring sabihin ngayon in hindsight, papunta dito sa ginawa niya? Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. Most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He is always on his cellphone, Madam Chair. So, iba po dun sa dating pagkakilala ni Jeric na kapatid ni Miss Janica na sinabi nila kanina na ang dating pagkakilala nila kay Elias Nash ay masayahin, palabiro, kaibigan pa nga niya, kaklase pa niya. Pero kayo ever since, ang pagkakilala niyo po kay Elias Nash ay itong introvert at iba pa? Yun po, before Nash was a different kid. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Alright, salamat Sergeant Pasensya. Please do stay on para sa iba pang mga tanong, Yes malamang po. pati galing kay Senate President Gatchalian. quick Pero at ito po ay hindi po natin pinapawalang sala si Nash.
sa kanyang ginawa. And this is also public awareness kung ano ang mga dapat na bantayan ng mga magulang at ng mga guro, posibleng mga danger signs na maaring papunta na sa karahasan at pananakit sa ibang bata, ang isang bata. Kasi gusto nating malaman dito sa hearing kung may mga signals ba tayong na-miss. So, Madam back Chair. to Senator Raffy Yeah, for yung pagsama niya sa general. firing range ng kanyang pamangkin, wala palang batas na ipinagbabawal yon. In fact, may mga bata ngayon na nagsasali sa mga practical shooting competition with proper guidance. So siguro, binibigyan mo ng guidance, sinasabihan mo yung mga bata, sasama kita rito, pero ito yung mga limitations, ito yung pwede mong gawin at pwede hindi gawin. So yung pagsama mo dun sa pamangkin mo, wala kang violations doon dahil walang batas against it.